Um, walang iyak. Yun yung lagi ko sinasabi sa sarili ko, Hexon Lee de Vera, ito yung ginusto mo. No? So, dapat gawin mo, kayanin mo. Hindi ako Superman. Na hindi lahat kaya kong gawin. Sabi nga nila, yak saglit, laban ulit. Hi! Welcome to another episode of Panagtungtungan Ta, Conversations That Connect, the JCI 100 Islands podcast, a space where voices meet, stories connect, and conversations spark change. I am Evelyn May C. Sarmiento, the 2026 Local Skills Development Director of JCI 100 Islands. For today's special episode, we are honored to be joined by our 2026 Local Organization President. As he prepares for his formal induction, today's episode gives us opportunity to get to know him beyond the title, his journey, his reflections, and the experiences that have shaped his leadership since he began his term. But before we proceed with our podcast, of course, let us thank our official sponsor or partner for this podcast, none other than Street Cafe Alaminos. Thank you so much. Okay, without further ado, let us all welcome our 2026 Local Organization President, Pres Hexon. Hi, Pres. Hello, let's Kamusta? Hinga ka muna. Hinga muna. Ito na. Ayan, kamusta ka naman today? How are you? Today, okay naman, pero still meeting the deadlines. Meeting Alam the mo naman yan, deadlines, pero yes. still coping up and Okay. it's been a journey. Okay, hinga lang tayo. Of course, this is a simple conversation and then ang gusto lang namin is to hear you honestly answer the question, share your experiences, and so on and so forth. So, may Great. disclaimer na tayo. Before we truly start with the different questions that we prepared for this podcast, of course, Pres Hexon, kindly please introduce yourself, share about yourself or your personal information, and even your leadership journey. Ayan, so hi guys, I'm Hexon Lee de Vera. I'm the 17th JCI 100 Islands President, and I'm a government employee and also a businessman. And ayun, my journey in JCI started nung 2022 October. That's the transition period natin Yes. for the next term ng 2023. So my boss, no, our current vice mayor po, told me na ako ang maging logistics director ng Alagang Pamilya Mega Medical Mission. So, syempre, I just said Yes. yes. Di ba? Parang ganun. I just said yes, and then the rest is history. So, from 2023 ako na-endak as a new member, and then 2024 I became the LO secretary. 2025 executive vice president, and also the GCI Philippines Pangasinan regional secretary. So the overall journey of being a JCI for just span of 3 years is full of how do you call this? Full of experiences na talagang parang at my age. Age reveal. At my age is parang meron pa pala akong may experience. Akala ko, tapos na. Kasi of my age. So, sa mga nakakaalam ng age ko po, huwag nyo na lang pong i-comment. So, yun. So, marami pa palang possibilities. Marami pa palang matuturo sa akin. Marami pa palang pwedeng mangyari sa journey ko na it was strengthen me kung sino ako ngayon and who will be the person I will become by tomorrow and the following years. Okay. So with that information given by you, at nabanggit mo nga from 2022 and so on and so forth, transition period ng October, January, let's focus on your path as a president of JCI. You've already been leading as a president, sabihin na natin from the transition which is October, and sabihin na natin start talaga this last January, sabihin na natin. What has this experience been teaching you? Not just about leadership but also about yourself. Kamusta ang naturo ng JCI sa'yo as a president, sa leadership at sa sarili?
Uy, walang iyak. Start pa lang. Marami, sobrang daming since the transition period to January talaga na yun na talaga yung start ng term. Marami akong natutunan, maraming challenges, maraming katanungan sa sarili ko na kaya pa ba? Yung ganun, no? Kasi hindi biro ang maging, ano naman, not only in JCI, but also kahit sa ibang organizations din, or even sa simpleng trabaho natin, na being a leader is really difficult. Heading a unit or a department, no? Very, very difficult siya in kahit anong aspect. But in my case, no, the only thing that I've been struggling for since the official term ko was, of course, definitely one of it was time management. Syempre, I have my work, tapos JCI, and then of course, I have my personal life din naman. I have business din to make asikaso din. So, ang hirap lang din balansehin na actually until now din naman na iniisip pa din, tinitingnan pa din kung paano balansehin. But at the end of the day, kailangan lahat siya matapos mo. Lahat siya dapat ma-fulfill mo, all aspects of your life. Na, kumbaga, kahit sabihin na pagod ka na, no? Pero kailangan mo pa rin lumaban kasi ito yung path na pinili mo, no? So, yun yung lagi ko sinasabi sa sarili ko, Hexon Lee de Vera, ito yung ginusto mo, no? So, dapat gawin mo, kayanin mo. Okay lang hindi sumuko. Okay lang umiyak. Yes. Okay lang na iyakan mo siya for a day, then the following day, bangon ka, laban ka, gawin mo ang dapat mong gawin. So, yun yung journey talaga ng leadership ko, not only as a JCI president, but in all aspect of may aspect ng buhay ko. So, yun. Sabi nga nila, yak saglit, laban ulit Laban, after. yes. So, with that experience, those challenges, a lot of sides na nakita natin na hindi natin na-expect, nakita mo na, right? So with that, what's something you have discovered about yourself nung tinake mo yung position na ikaw yung president for this term? Aside from you balancing your using time management, ano yung nakita mo na nagbago sa'yo and discover mo na meron ka pala, kaya mo pala, or something within you nung tinake mo yung position? Okay. So, in taking the position, no, as the president, no, ang tanging siguro sabi ko din na natutunan ko or along the way, no, na process ko, hindi ako Superman. Na hindi lahat kaya kong gawin, no? Which is yun din yung na sinabi ko din na yun, 'di ba? Yun yung mantra ko na the mantra, the call to action for this year of JCI 100 Islands is everything is possible. Which is way back naman din since high school days. Yun na yung ko naging mantra ko na nothing is impossible. So ngayon everything is possible. Now, yun talaga kailangan talaga ng harmonious relationship with everyone, no? And especially, 'di ba, with my age and then with the young generations natin na members. So, yun yung pinag-aralan ko at natutunan ko din na yung maki-dive in din na on their age and age appropriateness, and then also yung tipong intindihin mo din sila, learn to understand them, and of course balancing everything, no, balancing us kasi being a president then is you have to balance you have to balance your position, you have to balance also yung ikaw as a person, no? Kasi at the end of the day, no, after naman the term, the person na will yun na yung lalabas the person talaga so kailangan balansehin siya para yung order, tiwala, and all na kailangan for sa organization, sa JCI, no, is ma-enforce talaga. So, yun yung talagang parang natutunan ko
uh, within this term na after first quarter, no, I've been struggling din naman. So, Okay, you mentioned about balancing. Of course, in any organization, challenges and problems is really there. Ma-observe mo siya, ma-encounter mo siya. Could you please share with us one or kahit ilan, as many as you want, about the different challenges or problems that you encountered in our local organization and how did you overcome that problem or challenges? first siguro una ano na muna, something personal. Okay. Maybe so most of you naman din alam na uh, I've had a I had to seek a medical attention. So during that period of time, no, nandyan yung PAYA deadline, nandyan ko ano-ano mga deadlines na kailangan isubmit, and I have to seek medical attention kasi nga hindi nawawala yung sakit ng ulo ko, yung ganun. So, yun yung isang challenge sa akin na how would I step up na with all the deadlines, na how would I manage it, how would I na nagagawa ko pa rin yung task ko, no? So, yun. So, alam niyo naman yan na I've been makulit sa inyo during that time na, guys, we need this report na, submission na ng PAYA, submission pa ng Area Impact Awards, no? Mga ganun. Tapos, and I have also, at the last minute, no, pina-chief delegate kita for the first ACM kasi talagang I'm really not feeling okay that time. So, very thankful ako for the people na kayo, mga board of directors ng for this 2026 na alam ko may kanya-kanya tayong kailangang gawin, may mga sariling buhay tayo, may mga trabaho tayo, but nonetheless, no, you've been there helping out the organization. And also, one challenge din is nag-evolve na rin kasi si JCI. So, the challenge to me right now is yung parang gawing systematic yung lahat ng natin, lahat ng reporting, lahat ng no. Very challenging siya kasi syempre hindi lahat din ng tao are okay with 100% change. So slowly as you can see naman din LSDT na from pagkakaroon ng G Drive na every after event, lahat ilagay doon para after nun, kapag kailangan ng reporting, madali nang maghugot ng mga files na kailangan natin. So, unti-unti, no, at least as the years go by ng JCI 100 Islands, yung ini-envision ko na as yung very systematic na hindi na tayo nagka-cram, hindi na tayo nag-rush during deadlines is nandun na-enforce na natin siya. So those are the two, I think the top two challenges na tinatahak ko as the president of JCI 100 Islands for this year. Okay, you already identify some lang of the challenges here in our organization. On a personal level or perspective, what motivates you to keep showing up and leading despite those challenges? Dalawa lang na. There are two things na, napapayak na ako. Yung before I said na I want to be a president or ganyan, I had lots of consideration. Pero there are two things lang din talaga na nangibabaw ko sa akin. First, of course, yung community. Go press! yung community na natutulungan natin. Yeah. Kasi before, nung I was still young, young. No, I have this belief, na kung tutulong ako, kaya ko naman sa sarili ko. But, with this becoming a JCI member, doon ko na-realize na you cannot do it alone. You cannot help a lot of people. But because of JCI na parang with our full force, kapag tayo nagsama-sama, of course with our partners, our stakeholders, is mas marami tayong natutulungan. And alam niyo naman yan, during the OTI, pa nagpapakilala ko how do I started, I have that mantra before. But it all changed. So yun, number one, community.
Second ko is, kayo. Yan. Hmm, kayo mga mga next generation na, leaders of JC100 Islands na we're 17 years, 'no, na way back from our Senator Caro when she chartered the local organization, and they made the mark ng legacy nila na kung sino si JC100 Islands, no. So, kayo iniisip ko na parang, yung growth niyo na kaya kung papansin niyo siguro, I do not know kung how would you take na sometimes I'm kind of bit pushy, 'no? Kasi alam ko meron kayong kakayahan na kailangan niyo pang i-reveal, kailangan niyo pang mailabas. Kasi, in that way 'no, na makikita natin that, like the other LOs na 60 plus, 75 years na sila, and yun din yung mga pangarap din naman ng lupon natin na tumagal ang JC100 Islands. That is why, aside from the community, isa-isa din na kumbaga mino-mold ng term natin yung bawat isa sa inyo. Kasi yun naman din alam naman natin that ang organization hindi siya mabubuo or hindi siya magiging possible if without you, the members, and of course the board of directors na tutulong para maka-help tayo sa community natin. So those two primary reasons, community and you, the members of JC100 Islands, talaga yung pinaka top priority ko kung bakit nag-step up ako na I want to be a president of JC100. Okay, now let's proceed with more personal question. Isang tabi muna natin yung position mo as a president of JCI para mas makilala ka ng ibang tao na hindi lang Presley ang kilala nila sa'yo. Outside JCI, who is Hexon Lee De Vera? Who is actually Tiber? Okay, one fun fact sa akin, which is siguro alam yan ni Sec Leo, no? Pag pumasok kayo sa kwarto ko, buksan yung cabinet ko, buksan yung cabinet namin, organized yan. Naka-organize yan in a sense na from jacket to formal jacket, from long sleeves to polo to shirt. And then alam din ni Sec Leo yan is the way I fold yung mga ibang damit. Kailangan kong gumamit ng folding guide. Ang primary reason ko doon is para pa magta-travel na mabilis na para at least mas madami kang mailagay sa luggage mo. So kasi way back before naman, I worked for almost 7 years sa isang airline industry. So, yun. And of course, sunset lover ako. So, I love sunset, no? And then, of course, baka ma-mispronounce ko siya, pero ibahin ko na lang yung term, mahilig na lang ako sa dagat. Mahilig ako sa dagat, kaya siguro ganito po yung kulay ko. Kaya yun yung mga ibang fun fact din sa akin. No? Siguro yung mga iba very minimal, like only child din ako, So, yeah. So with your strong background, with your strong personality, sometimes others might, most of the time, misinterpret that personality of yours. Ano yung parang stand mo about that one? Paano mo may explain pa sa ibang tao na ito talaga ikaw? And how do you adjust din as well to other people na na-encounter or nakakita nila yung personality? Actually, yun nga since high school, college, I really got that lots of comment of their first impression to me. Na mayabang ako, maldita ako, na isang term is like egocentric ako, parang ganon. So, yun yung lots of comments sa akin on their first impression. Maybe the reason because of yun yung first impression nila, a little bit background din kasi since high school ako,
I studied na in Dagupan. Mhm. So nag-dorm na ako. So naging independent na ako since high school. Somewhat somehow. So with that pagiging independent ko at the young age ko, nung high school pa lang ako, siguro yun din yung isa din na parang I have to stand for myself. I have to stand alone for myself. And I have to defend myself. So, yun din yung siguro yung isang barrier ko muna na na especially on a first meeting, no, parang yun siguro muna yung first barrier ko na yun yung perception. But as you go along, yun, di ba, siguro, ay sana naman, no, nung as the days goes by natin dito sa JCI, no, na parang, hindi na yun yung first impression niya sa akin. Siguro, nagiging impression niya lang sa akin is, very ang systematic naman ni Press, parang gano'n. Yun lang siguro, yung gano'n. So, yun yung ano talaga yun yung talagang first impression sa akin na, yun din yung ano ko din, pinapakita ko rin naman na as the day goes by din na magkakasama tayo na eto ako, parang gano'n na ano naman na kaya ko naman din ng crack ng jokes, ganyan. Kaso nga lang yung crack ng jokes ko pang Pang ilang 80s na. ayaw mo mag-reveal ng Oo, eh. mga pang 80s na, mga gano'n. So, yun. Okay, so yun nga na-mention you are like that because of your experience, your life, you're very organized, you mentioned about you being systematic. How do you handle pressure or moments when things got, for example, hindi sila nag-go into the plan that you want to? Okay, ano yung ginagawa mo for you to keep yourself grounded? Syempre pag yung mga ganyang tipo na it's beyond my control. Yeah. There are two things there. There are things that is beyond your control. So pag beyond my control na, kung dati, pinipilit ko pa Talaga sobrang pinipilit ko pa. But with this journey, sometimes talaga kailangan ko na lang siyang i-let go. No, kasi the more you make pilit na ayusin siya, gawin siya or whatsoever, stress overload ka na. Kasi stress overload na ako at the end of the day, no? So, yun yung beyond my control. But the things that I can control pa rin naman, if there are things that I can control, no? Kasi siguro alam niyo din naman yan na most of the time I have plan A, plan B, plan C, ganun. So, kumbaga lagi akong kahit papaano ready kung sa anong pwedeng mangyari. So, dun sa mga bagay na kaya ko na kontrolado, na kaya kong kontrolin, is minamanage ko siya ng kahit papaano maayos. Na parang, pag kailangan ng ganito, meron ako sa car. Alam niyo, laging meron sa kotse. Alam niyo yan? Meron box. Oo, may box doon ako lagi na kailangan, no? So, gano'n na mga bagay na I handled things na especially kapag in a project, mga gano'n. So, yun. Okay, next question. Since hindi pa tapos ang iyong term, mahaba-haba pa rin kahit na induction, what personal values are you holding on to that guide your decision as a leader as you continue pa your term? Wala pa naman tayo sa ending. Patience. Kasi, yun yung kumbaga, one of the values na talagang sobrang parang natutunan ko on my journey as the president, no? Patience. Kasi, yun na, syempre, patience in a sense na lahat tayo may kanya-kanyang gawain, lahat tayo may kanya-kanyang buhay. So, yun, na kailangan mong maging patient sa lahat ng mga bagay na kailangan. So, and of course, kailangan mo with that patient then is with that, no, kailangan mo maging adaptable and adjustable. So, yun nga yung parang pag tatanungin ako ngayon kung if I'm an animal. Animal. If I'm an animal. Question. Oo, no? Kasi baka tanungin mo. Oo, di ba? If I'm an animal right now, no, I'm more of like, parang a chameleon. We all know naman that chameleon is very adaptable. Yeah. So, yun yung sa tingin ko na would perfectly describe me who I am right now, especially in this journey. Na natututunan ko ng maging adaptable,
natututunan ko na hindi sa lahat ng oras at sa lahat ng bagay, kung ano yung plinano ko, yun yung magpo-push through, no? Kaya, ayun. And of course, then, no, na kailangan kong, i-balance ang lahat-lahat ng bagay. Kasi, at the end of the day, no, we are, kumbaga, a family man, a family woman, a family person pala, family person, to every thing in every houses na meron tayo. So, Okay. Now, let's proceed with our second segment for tonight or today. ilang Sabihin natin. segment ba to? Dalawang segment pa lang siya. Okay, ang ating pangalawang part is fast talk. I'm Uy. going to give you different, sabihin natin, scenario or choices. Kailangan mo lang pumili ng isa without explanation. So, kung ano yung sinagot mo, yun na yun, bahala ng audience na mag-decide kung anong ibig sabihin or bakit mo siya pinili. Okay, Press? Okay, game. Ready? Game. Okay, so number 1. Yes. Leading with emotions or leading with logic? Logic. Leading with heart or leading with mind? Heart. Making unpopular decisions or avoiding conflict? Making unpopular decision. Phone off or always online? Ngayon mga paminsan gusto ko na maging offline. Paul, mag-explain. Offline na lang, okay. Planning ahead or last minute hustle? In between, Next, full control or shared leadership? shared leadership. Being feared as a leader or being loved as a leader? Loved as a leader. Making tough decision alone or consulting everyone first? Consulting everyone first. Coffee or sleep? Bawal na kasi sa akin ng Bawal or is sleep. strict structure or flexible leadership? Currently, Flexible. 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 Next is speaking your truth or choosing peace? Speaking truth. Alone time or social time? Alone time. Taking full responsibility or sharing accountability? Taking full responsibility. Public recognition or personal fulfillment? Public recognition. Transparency even it causes conflict or silence to maintain harmony? Ang haba kasi nung first yan. Transparency even if it causes conflict or Transparency even though it being Yun. being remembered for results or being remembered for relationships? being remembered for a relationship. Last question. When all is said and done, and as you approach your formal induction this May 9, what kind of impact, both as a leader and as a person, do you hope people will remember you? Uy. Okay. Okay. So, ano lang naman din, simple lang naman. Gusto ko na maalala ako ng mga tao, it's not because of who I am. Uy. It's because of who we are. Yun yung yun yung sinabi ko sa sarili ko na when I will be the president, even before then naman, na it is not about myself. Kasi at the end of the day, wala akong kailangang patunayan. No, it's about our organization. It's about JCI 100 Islands. It's about us. Kaya, sabi ko nga na siguro, alam yan na every time na ACM, RCM, no, I rarely say ako. It's always I say na we, us, together. Because at the end of the day, I believe that if we are one, if we are built with harmony, no, the strength of our organization is there to deliver a high impact projects. Because being together, everything is possible to sustain the future. Thank you so much.
Charot. Okay, thank you so much, Press. Of course, alam mo na Thank yan. you. Yes. For our panagtungtungan ta, meron tayong token. Alam mo rin naman to, di ba? So here is our token here in panagtungtungan ta. Maraming salamat. Parang alam ko rin naman. Oo. Maraming Ayan. salamat. Okay, Ayan. Thank you so much yes. po, Press. Kakanta na ba? Ah? Ay, Baka oo. may gusto ka bang sabihin or mag-invite ka Yeah, pa? ano naman din, to all, everyone na is in the journey of being a leader, it will test your personality, it will test your person. But if you have the believe na it is not about you. Leadership is not about you eh. Leadership is about everyone in the organization. So, yun yung sana maiwan kong legacy, no, na uy, parang naman na ibang term. No, yun yung gusto ko maiwan na legacy na it's about us. It's not about me. So, yun yung last na message. May last na message sa podcast na sa ito. podcast na ito. Okay, Kaya thank you. sa May 9 po, at exactly 6 p.m. po at Don Leopoldo Convention Center here in the city of Alaminos, we'll be having our 17th induction and turnover ceremonies. One thing is for sure, in this upcoming induction, you will experience a different kind of induction that is really dear to my heart, na I would want to share to everyone else, to everyone else, to every one of you guys. So to all the JCI 100 Islands members, no, let's join, no, and then of course to other organizations, para po dito sa home po ng 100 Islands, dito sa syudad po ng Alaminos. Thank you so much, Press. And that's it. Thank you so much. Remember that leadership is not just about positions, but about growth, purpose, and impact we create along the way. We hope today's conversation, guided by meaningful questions and honest reflection from our guests, most especially, of course, by our president, inspired you to see leadership not just as a role, but as a continuous journey of growth and purpose. Just like the waves surrounding the 100 Islands, the impact of our stories is spread further than we realize. This has been Panagtungtungan Ta, Conversations That Connect, the JSI 100 Islands podcast. Don't forget to join us next month for another inspiring conversation. Until then, keep sharing, listening, and making waves. Thank you so much, Street Cafe! Panagtungtungan ta, kwento ko, kwento mo, sabay na. Panagtungtungan ta, usapang totoo, walang arte, walang maskara. Panagtungtungan ta, dito tayo natututo't lumalakas pa. Panagtungtungan ta, conversations that connect. Panagtungtungan